tapos na. Ka-Express, nakabalik na sa AJ Edu sa Gilas practice at agad nag-iwan ng malakas na impresyon sa Day 4 session. Ito ang unang official na training niya pagkatapos ng personal milestone na kasal, habang patuloy na pinapalakas ng kupunan ang kanilang pagsasanay para sa nalalapit na Asian qualifying window. Ang Gilas ay nagdadala ng intensified practice block bilang paghanda sa susunod na FIBA Asia World Cup qualifying schedule. At sa Day 4 session, kitang-kita ang energy na kailangan ng team. Mabilis ang tempo sa transition drills, agresibo ang defensive closeouts, at may malinaw na emphasis sa rebounding at anterior finishing para mapakinabangan ang laki at athleticism na AJ Edu at iba pang malalaking players. Ang pagkakaroon ni AJ pabalik sa training pool, kahit sandali lang matapos ang kanyang kasal, malaking boost ito sa rotation depth ng Gilas. Si AJ agad nagpakita ng assertiveness sa post moves at pick and roll finishing sa Day 4 practice. May ilang highlight plays na umiikot online, offensive putbacks, isang emphatic dunk at solid defensive positioning na nagpaabang sa coaching staff. Kasabay ng kanyang pagbabalik, patuloy na sinusubaybayan ng staff ang kanyang recovery at workload management para siguradong hindi ma-overload si AJ habang ina-adjust ang kanyang minutes pabalik sa competitive shape. Samantala, ang rotation ng backcourt at small forward slots ay pinapractice din para sa perimeter shooting at kick-out passing na makikinabang kapag may anterior threat tulad ni AJ Edu sa loob. Inaasahan ng Gilas na i-finalize ang mas pinong practice plan sa susunod na araw na inuuna ang conditioning at set plays para sa opening window. Ang coaching staff ay naka-assign sa specific on-court minutes at recovery protocols. Lalong may kahalagahan ito dahil ang ilang key players ay kalalabas lang ng personal commitments at may travel concerns. Bilang anchor ng narrative ng Gilas, si Kai ay patuloy na binabanggit sa pool discussions bilang isang core interior piece. Ang pagkakaroon ng malakas na frontline rotation, sama-sama sina Kai at AJ, ang maaring mag-shape ng matchup strategy sa Asia qualifiers. At kung maipanumbalik ni AJ ang kanyang rhythm at ma-manage ang kanyang minutes ng maayos, magkakaroon ng mas maraming tactical options ang Gilas, more pick and roll, pop threat, improved defensive rim protection, at higit na rebounding presence kontra teams na naglalagay ng mismatch sa paint. Well, sa madaling salita, ang viral Day 4 clips ni AJ ay hindi lang feel-good moment. Matapos ang kasal, practical ito para sa on-court plan ng Gilas habang binubuo nila ang tamang kombinasyon para sa Asian qualifying battles. Sa pagbabalik ni AJ sa Day 4 practice ng Gilas, malinaw agad kung gaano kalaki ang epekto ng kanyang presensya sa overall structure ng training session. Hindi ito simpleng highlight reel o viral clip lang. May mas malalim na implikasyon ang pagpasok niya sa rotation dahil binabago nito ang paraan ng pagbuo ng frontline ng Gilas sa darating na qualifying window. Sa unang minuto pa lang ng kanyang pagbabalik, kapansin-pansin ang bilis ng adjustment niya sa tempo. Kahit galing pa siya sa personal milestone na kanyang kasal, hindi man lang nawalan ng timing sa AJ sa mga fundamental sequences. Seal positioning, quick side tagging, at quick roll reads. Ipinapakita nito na hindi siya gumagawa ng warm-up return, kundi nakahanda siyang pumasok agad sa competitive flow. Isa sa pinaka-importante na performance ni AJ ay ang defensive anchoring niya. Sa modern Asian qualifiers, maraming teams ang umaasa sa physical wings at crafty guards na umatake sa early downhill. Dito pumapasok ang halaga ni AJ. Hindi lang siya shot blocker, kundi positional defender na marunong magbasa ng spacing. Sa Day 4 drills, nakailang beses siyang nakapag-redirect ng drives kahit hindi man lang nagpa-block attempt, tanda ng maturity sa field ng laro. Ang ganitong defensive IQ ay critical, lalo't hindi pa kompleto ang conditioning ng ibang bigs at may kailangan pang puno ang defensive gaps habang inaantay si Kai Sotto na makabalik sa full rhythm. Offensively, ang pinakamalaking takeaway ay ang pick and roll chemistry potential. Kapag may malaki kang player tulad ni AJ na mabilis mag-roll,
marunong tumanggap ng pocket pass at may sapat na soft touch sa loob, nagbubukas ito ng dalawang primary reads, corner skip passes at early paint collapse. Sa day 4 sequence, ilang beses na collapse ang depensa sa kanya, kaya may lumabas na mahusay na ball movement mula sa guards. Ibig sabihin, hindi lang siya finishing option, nagiging trigger siya ng buong offensive flow. Kung ipapareha siya kay Kai, kapag dumating ang tamang panahon, magkakaroon ng gilas ng two-tower dynamic na parehong marunong sa spacing at timing. Importante ring pansinin ang conditioning aspect. Bagamat galing sa personal break, hindi halatang may drop-off ang stamina ni AJ, pero pinipigilan pa rin ng coaching staff ang overexertion, maraming controlled reps, may set recovery windows, at may pinatupad na limited contact defensive drills para hindi mag-overlap ang joints niya. Ang ganitong approach ay indikasyon ng priority ng gilas, ang long-term availability kumpara sa immediate intensity. Sa setup na ito, pinahihintulutan si AJ na pumasok sa sistema nang hindi sinunog ang kanyang katawan sa simula pa lang. Well, sa kabuuan, ang day 4 practice ni AJ ay hindi simpleng maganda. Ito ay structural advantage para sa gilas. Nagbibigay siya ng stability, rim presence at intelligent spacing na bihirang makita sa young bigs. Ang tanong na lang ngayon, paano ito i-align sa mas malaking puzzle ng gilas? Lalo na kapag kompleto na ang frontline rotation at magsimulang mag-finalize ang coaching staff ng kanilang first window game plan. Kung pagbabatayan ang momentum, nadala ng day 4 performance ni AJ, mas lalong lumilinaw kung paano nagbabago ang tactical na direksyon ng gilas sa susunod na qualifying window. Ang unang malinaw na epekto nito ay ang structural identity ng team. Matagal nang kilala ang gilas bilang guard-driven system na umaasa sa bilis, drive and kick at strict shooting. Pero sa pag-angat ng kalidad ng Asia, lalo na mula sa Oceania influence, kailangan ng gilas ng mas matatag na interior presence. Dito nagiging game changer ang pagbabalik ni AJ. Hindi lang niya pinupunan ang kakulangan sa laki. Ginagamit siya para baguhin ang mismong blueprint ng opensa at depensa ng ating national team. At sa half-court offense, kapansin-pansin mas deliberate ang sets kapag nasa loob si AJ. Ang mga guards ay mas nagiging patient sa paghanap ng high-efficiency reads dahil alam nilang may reliable roller at post threat sa ilalim. Ito ay nakikita sa day 4 sequence kung saan ilang beses nagpaulit-ulit ang coaching staff ng horns at double drags formations. Hindi ito ginagawa para magpa-condition lamang. Ginagawa ito upang masanay ang mga guards sa pagbasa ng depensa habang ginagamit ang presensya ni AJ bilang central decision point. Kapag nag-collapse ang depensa sa kanya, nagkakaroon ng natural kick-out rhythm at dito gumaganda ang field spacing, isang weakness na madalas lumutang sa previous windows. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.